Kamakailan lamang ay nagpasa ng panukalang batas ang Member of Parliament ng Canada na tinatawag na Batas C9 o Combating Hate Act. Ibig sabihin, kung ang sino man ay magkukote ng scripture o magbabasa ng Bible ay ituturing na kriminal. Para sa kanila kasi, ang Biblia ay pumipigil sa kanilang karapatan na ipahayag ang kanilang mga paniniwala, lalo na kapag ang pag-uusap ay tungkol sa homoseksualidad at ang ilan ay nakikita itong mapanghamak. Bagamat na ipasa na ito sa Lower House of Canada's Parliament noong March 25, 2026, sa kasalukuyan ay nasa Senado pa ito para sa pagsusuri at pag-aaral bago maging ganap na batas. Ito ang matinding realidad na nangyayari sa ating mundo ngayon. Sa ibang mga bansa, kinamumuhian na ang salita ng Diyos at maraming mga tao ang nape-persecute dahil lamang sa kanilang pananampalataya. Maituturing pang ang kriminal ang isang tao at pwede silang maparusahan at mawala ng buhay, lalo na kung siya ay mahuhuling magbabasa at nagpapahayag ng mga turo ng Biblia. Ang masakit pa rito, ang salita ng Diyos ay pinagbibintangang puro kasinungalingan na para bang wala ng katotohanan dito. Habang dito sa Pilipinas, malaya pa tayo ngayong gawin ang ating pananampalataya. Malaya tayong magbasa ng Biblia, magpahayag ng salita ng Diyos at sumamba. Ang ganitong kalayaan ay isang biyaya na hindi dapat bastusin at isang napakahalagang pagkakataon para patuloy na magbahagi nito. Sa panahong ito na kung saan ay may biyaya pa, ang pinakamalaking labanan ay hindi pampolitika o pang-ekonomiya, kundi ang labanan ay tungkol sa katotohanan ng Ebanghelyo. Sinusubukan ni Satanas na palitan ng Panginoong Hesukristo at binubulag niya ang mundong ito, pero tanging ang Ebanghelyo ang nagbibigay ng liwanag at tanging ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo lamang ang nagliligtas. Ngayon ang panahon na dapat tayong magseryoso sa gawain ng Panginoon dahil nandyan ang kaaway na laging handang-hadlangan tayo. Mga kapatid, gumising na tayo. Makikita natin mismo ang katotohanan ngayon. Palala ng palala ang kahirapan ng mundo. May mga gera at krisis at marami pang ibang mga problema. Pero binigyan tayo ng Panginoon ng kakayahan para ibahagi ang kanyang salita dahil ito lamang ang ating sandata. Ito ang ating kasiguraduhan sa mundong ito. Ito ang kaligtasang inaalok ng Panginoong Hesukristo. Dapat tayong magsilbing liwanag para sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoong Hesukristo. Patuloy tayong magbahagi ng salita ng Diyos upang marami pang kaluluwa ang makakilala sa Kanya. May mga banta at palatandaan at sa mga darating na panahon, posibleng ganap na ipagbawal at iba ng Biblia sa buong mundo, pati na rin ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ito ang dahilan kung bakit kailangang pahalagahan natin ang kalayaan na meron tayo ngayon at masigasig na ibahagi ang salita ng Diyos. Binalaan tayo ng Biblia na darating ang panahon na hindi na rin tatanggapin ng mga tao ang turo ng Diyos at pipiliin nila pakinggan ang mga bagay na nais lamang nilang marinig. Ito ang sinasabi sa 2 Timoteo 4 verse 3, sapagkat darating ang panahon hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip susundin nila ang kanilang hilig, maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi tayo nakakatiyak sa panahon, pero ang mahalaga ay handa tayong manatiling tapat sa Panginoon kahit anong mangyari. Ang pananampalataya natin ay hindi dapat umaasa lamang sa mga bagay na ating nakikita o maaaring ipagbawal, kundi ito'y dapat nakatanim sa ating puso at isipan.